Ito ba ang PTV Special Forum? Pinag-uusapan po natin yung MERS coronavirus. Kati, gusto ko itanong, dahil kung ang nurses ang exposed dito, anong dapat gawin ng mga Filipino nurses doon? Gusto ko itanong kay Milky, no? Pwede ba silang mag-leave muna? Pwede ba nilang sabihin sa mga boss nila, bakasyon po muna kami. We'll take our vacation benefits para during this period na medyo masyado pang mainit. Pwede po ba yun, Milky? Paano naman po yung mga pasyente natin kung ng nurses doon magsisipag-leave na lang, di ba? So, mas maganda po siguro kung total naman po, mga nurses ang first line na nagbibigay ng healthcare sa kanila, it's mas maganda po na before and after na before ka pumasok sa patient mo, mag-deliver ka ng healthcare, hand sanitation tayo, mag-alcohol tayo, or hand washing, lahat po ng disinfectant na pwede natin gawin sa katawan natin. Then, after din, ganun. Kasi, para ma-contain po natin o maiwasan po natin yung transmission ng virus na na-expose tayo sa loob ng pasyente. Wala bang special suit yan, Kathy? Kasi yung pumapasok sa mga ibang mas matinding lugar, di ba merong special... pwede bang ganun? Pag airborne yun, di ba, Doctor? Pwede bang magsuot sila ng parang gas mask na para... Okay, Doctor, go ahead. Actually, if we identify that a certain patient is contagious, at St. Luke's we do practice, naka-ready na yung gown sa labas, we put a gloves, and we advise them to put mask, then pinapalag namin outside the room kung sino yung papasok para alam namin just in case masusundanin namin. So, it goes back to basic pa rin talaga. Washing of hands. Tapos yung mga nurses, kasi may mga tubings yan no? So, you have to be very careful in disposing the tubings, no? Kasi secretion yan especially those coming from the respiratory system. So, dapat maingat tayo sa pagtatapon. I-isolate natin. Kamukha ngayon, meron ng DOH labas ng mga tamang tapunan ng basura, yung mga infective, non-infectious, no? Meron dapat ilagay natin sa tamang kakalagyan. Yung disposal pala, no? Oo. Mahalaga actually yung disposal kasi kung ihahandle din yun, yung makakahawak nun, mahahawa rin and then masispread din kung saan-saan lang itatapon. Dr. Lisoy, sa mga public hospitals naman, kasi nabanggit ni Dr. Sanyosa sa St. Luke's, sa mga public hospitals, anong paghahanda po ang isinasagawa natin? Well, lahat po ng ginagawa natin ngayon, wherein, sabi nga natin, tinatrack natin yung on-board ng EY 424, lahat sila ina-refer po sa ating mga DOH-retained hospital. Meaning mga government hospital po ito. The same way nung nagkaroon tayo ng SARS, noong mga panahon ng H1N1, ang mga unang referral hospitals are the government hospitals. So the facilities are ready to address these issues. May not be, may not be as beautiful halimbawa ng mga private hospital, but then as far as capacity is concerned on handling, say, infectious agent, itong kaso, the government, or especially the DOH government hospitals, are ready to respond and attend to these issues. Dr. Lisoy, kung sinasabi pong negatibo itong nurse na OFW na ito, bakit po kailangang ipatawag pa at itest yung mga nakasabay niya po sa eroplano? Okay. Kaya natin pinatatawag yung mga kasabay niyang pasahero dito on board sa EY 424 is that we do not have any idea at all kung ano ang estado niya while on board. Dahil ang ginawa nating test na nag-prove na negative na siya was when he already arrived here in the Philippines. Which was on April 16. So, nung dumating na siya dito, ginawa ng testing, na lumabas sa resulta negative, pwede nating sabihin, or may dokumento tayo magpo-prove na nung nandito na siya. Okay. Pero yung estado niya while he was on board, traveling from UAE to Manila, yung konkretong ebidensya na negatibo na siya ng oras na yon. So the risk or the chance, kasi like there are some documents that you only to test this much, hindi naman lahat kailangang i-test. But then sabi nga natin, it's a long flight. It took around 8 to 9 hours yung biyahe natin. The patient may have walked around the plane, and along the way, may have like cough or sneeze na maaaring naging dahilan para kumalat yung infection. Dr. Lisoy, you mentioned yung testing.
paano natin natitest kung positive o negative yung pasyente? At dahil bagong virus ito, kailangan po ba ng bagong kagamitan? Or we have all the equipment necessary and all the information necessary para ma-determine kung talagang meron ba o wala? Okay, the Research Institute for Tropical Medicine is capable of testing or confirming any case of MERS coronavirus. We do this by doing your nose and so, cotton bands, parang kikilitiin lang yung ilong or yung pharynx, nakukunan ng sample, tapos itetest yun through PCR para malaman kung may mga ma-discover doon na mikrobyo. That's how we test it. Now, is it at par? Yes, it is. It has been evaluated by the WHO. Quality assurance is there. So talaga namang kaya naman talaga natin mag-diagnose. Okay. Marami pong nababahala kasi ang akala ng mga tao, mahahawa, kunwari nakalapit mo lang, nakasabay mo dun sa eroplano, hawak ka na agad. Ano po ba, Dr. Sanyosa, yung mode of transmission ng MERS coronavirus? So, it is a virus, so it is a droplet infection. Droplet. Pakipaliwanag po, ano po yung droplet? Ano ibig sabihin nito? So, Pag nahinga po ba yung hangin niya? Kung ikaw ay isang tao na umuubo, so tumatalsik yung ating mga secretion, so sa'yo pa lang magsimula na yung kip, no, ng panyo para ma-spread na, maiwasan natin ang pagkalat ng mga viruses. Tapos, number 2 is as tayo rin naman, mag-ingat din sa ating sarili. Pag nakita natin na ang isang tao na yon merong isang positive rin sa isang hindi pa natin alam kung anong klaseng virus, kung simple man ito o yung contagious sa virus, magkaroon rin tayo ng pag-iingat sa ating sarili. So back pa rin, basic hygiene pa rin tayo. George, nabanggit mo kanina yung reaksyon ng mga kabarangay dun sa Pangasinan na nagbigay alam nga sa gobyerno, sa health authorities dun sa kaso sa kanilang lugar. Sa tingin mo naging epektibo yung barangay structure, yung pagkasama-sama, at ito sa pagkakataon, ito importante yung chismis. Ito yung positive benefit marahil ng chismis sa barangay. I believe so, attorney, at naging effective yung local law enforcement doon, naging mas maayos para na rin hindi nakaranas ng trauma yung family noon. Yun nga lang, talagang hindi may iwasan. During the first few days nung sinasabing infection dun sa family, may mga pamilya silang hindi talaga nakaiwas dun sa mga sinasabing mga chismis. And eventually, the LGU themselves ang tumulong na rin dun sa family para talagang may assure na disinfected na sila, malinis na sila, and they can freely roam the community na. Parang ganun. After the quarantine period na ginawa ng DOH during that time. Siguro sa mga panahong ito, Kati, pwedeng makialam, ano? Kung tingin mo yung kapitbahay mo, nahihirapan na, pwede pagbigay alam kung may chance. Naku, matutuwa dyan yung mga chismosang kapitbahay. Balikan na umpisa ng MERS coronavirus. Galing nga ito sa Middle East. Pero bakit po nagkaroon ng ganitong strain? Sino po ba yung unang biktima at saan nanggaling ito, Dr. Lee Sui? Well, base sa mga unang pagsasaliksik, lumilitaw or may inkling na ang itong MERS coronavirus ay isang klase ng zoonotic disease. Ang zoonotic disease ay isang sakit na nagsasali mula sa mga hayop papunta sa tao or tao papunta sa hayop. Mga pagsasaliksik na ginawa sa Middle East, na-isolate din po itong virus na ito among camels. So, ang talagang tinitingnan nilang angulo dito maaaring posibleng nag-jump o nakahawa dahil sinisipon din naman ito, mga inuubo rin, bumabahing din, na nahawa po yung mga tao nakapaligid. Siguro kung saan man naging source ng camel. May mga bats din, may bat na isa na na-discover na may itong MERS coronavirus. But just the same, ang mas marami nakuha na po ay sa mga camels. Okay, punta muna natin si Kirby. Maraming salamat, Attorney Margaret Cathy. Balikan ko lang din yung ating mga bisitang estudyante. Galing naman sa St. Scholastica's College, Manila, si Kimberly Ann Sikutad may katanungan. Good evening po. Yung question ko po para po sa DOH. Follow-up question ko lang po para din po sa kanina. Ano po yung mga campaign na ginagawa ng DOH to inform the public? Ano po? Well, dalawa
we are targeting or making two campaigns here. Una, targeting the general public on what the MERS coronavirus is. Naglalabas tayo ng mga advisories, naglalabas tayo ng mga info campaign on what MERS coronavirus is. Yung pangalawang campaign na ginagawa namin is really targeting on focus talaga to sa mga pasahero ng EY424. Just the same, kahit nakafocus kami sa EY424, we are already providing information on what MERS coronavirus is. So, target na rin naman natin ang general public. Alright, maraming salamat po sa inyo, Dr. Lisuy. Si Francel Festin, galing pa rin po sa St. Scholastica's College, may katanungan. Good evening po. Para po sa DOH, kanina po nabanggit nyo po na wala pa pong kasalukuyang lunas ang MERS coronavirus. So, gaano po katagal ang lifespan ng isang tao na nagkaroon po ng MERS coronavirus? Hindi naman lahat ng nagkakaroon ng MERS coronavirus para namang sinintensyahan na natin na may lifespan na pagdating ang pagkalipas sa 5 taon, wala ka ng birthday. Hindi naman po ang ginagawa natin ganon. Ang MERS coronavirus, sabi nga natin, although relatively medyo mataas ang kanyang mortality rate, which is at 40%, remember, there's still the 60% na nakakasurvive ng MERS coronavirus. So, hindi siya totally as in sabi natin na walang cure. The way we treat our MERS coronavirus patients would be, we treat them symptomatically. So, meaning, kung ano yung nakikita natin problema sa pasyente, kung meron shortness of breath, may paghirap ng paghinga, or may pag-ubunga, or may pagdudumi, yun ang ina-address nating concern sa mga pasyente. Thank you po. Nabanggit niyo po, Dr. Lisuy, yung dun sa EY424. Paano po yung mga libo-libo pang dumarating araw-araw? Ano po ang ginagawa natin para malaman kung may sakay yung mga yon na may dalang sakit na ito? Well, Ms. Cathy, this is not the first time that we're doing the campaign against MERS coronavirus infection. In fact, even before this tong scenario ng EY424, we have already conducted some testing to some passengers coming from Arabian Peninsula na meron or suspected case na merong nararamdaman na nadala na natin sa RITM, nagawa ng mga blood exam. So meaning, noon pa po naka-push yung button for us to do an active surveillance. Active surveillance, Cathy, naging successful nga, nabanggit ko kanina, yung paglaban natin sa bird flu at iba pang mga galing sa labas na mga sakit. Did we do anything specifically wonderful, Dr. Lisuy, na hindi ginawa ng ibang bansa? O talagang ayaw ng mga sakit na yan sa mainit na lugar, matraffic at medyo polluted? O baka resistant tayo dahil madumi sa Pilipinas, ganun po ba yun? Well, as far as bird flu is concerned, una, kung sabihin natin temperature or climate, we share the same temperature, humidity with our neighboring Asian countries. Pareho tayo ng init, pareho ng nararamdaman, pareho ng alikabok na nakikita. It's basically the same environment. Whenever we're asked kung bakit hindi pa tayo nakaka-bird flu dito sa Pilipinas, to put it like straight, there's really no concrete explanation on that. Kasi ang Pilipinas, dinadaanan to na migratory birds, lalo na kung taglamig. Ang Pilipinas, marami ring mga poultry farm. But the thing here is that wala namang kaso. Sasabihin kasi nila, baka naman tinatago o hindi pinakikita yung kaso. You know how good the media is in the Philippines. Hindi pa nangyayari ang kaso. Meron na. Nababalita na. So what more kung nangyari ang kaso? So but we're just up on our toes. Sigurado naka-safeguard naman lahat. Na alam natin na kung may kaso, like what Mom said a while ago, it's a matter of being transparent, inform the public kung ano yung nangyayari, just like what we're doing now with EY424. Nang sa gayon, sabi ko kanina, hindi kaya ito ng gobyerno lamang, kailangan ng partisipasyon ng komunidad din. Pero ito, Cathy, narinig ko, Dr. Sanyosa, if you can confirm, hindi daw masyado nahawa ang Pinoy dahil mahilig maligo araw-araw. Yung Pinoy daw, minsan 2-3 beses naliligo isang araw. Nakakatulong ba yung pagpaligo para maiwasan yung sakit? Alam mo, parang nakakatulong. Kasi isa rin part ng hygiene yun, no? Lalo na kung na-expose ka. O kaya, kamukha tayong mga Pilipino, pagka dating natin sa opisina o kung saan tayo nanggaling, nililigo talaga tayo. So, parang naaalis rin yung mga, kung ano mang nakuha natin galing sa labas. So, yun lang, maligo araw-araw. Pero
karamihan sa ating mga Pinoy din, yung mga nilalagnat, sinisipon, inuubo, hindi yan iniinda, inihihiga lang yan sa bahay. So ano po ang advice ninyo, Dr. Sanyosa, ngayon na meron ngang threat sa atin nitong bagong sakit na ito? Unang-una, ang virus is nagpuproduce ng mga flu-like symptoms, no? Yung mga pananakit ng katawan, non-productive cough, sipon, pananakit ng mga kasukasuan. Pag meron tayong mga ganitong simptomas, huwag nating pabayaan lumala o tumagal pa ng mga ilang araw, no? Sa we take precautionary measure, no? Increase natin yung fluid intake. Kung may fever tayo, we take paracetamol, take vitamins, no? Kung hindi pa rin usually, we advise pag hindi pa rin nag-improve ang condition in 24 to 48 hours, we sought consult to a doctor para lalong ma-address kung ano pang kulang, kung ano pang dapat natin gawin. Ang balita na papunta sa Middle East or papunta sa ating mga kababayan doon, sa iyong pagkakaalam, Ma'am, from the Philippine News Agency, are our Filipino brothers abroad informed about this illness? Dahil sa ating bansa, yung Facebook, yung Twitter, ang dami nating nakakalap ng mga informasyon. Sa iyong pagkakaalam, meron bang paraan ang Pilipinas na ma-inform ang ating mga kababayan sa Middle East in particular about this problem na para they take extra precaution? Yeah, actually, nabasa ko yesterday na ang DFA ay kinokontak na ang bawat embassies natin doon at pinupuntahan ng ating mga OFWs at ini-inform nila about this MERS coronavirus. Gayun din po, ang mga Pinoy kasi, di ba, mahilig sila sa mga social media networks, kagaya ng Facebook and Twitters. Mahalaga po yun, importante po yun. At napaka-effective po kung paano maipaabot natin sa ating mga kamag-anak abroad regarding kung ano man yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Okay, ang mga lugar na napupuntahan ng Pilipino, ilang milyon siguro dyan, Kathy, sa Middle East, ano? Ang tanong, papayagan pa ba ng gobyerno pumunta doon for the meantime na habang itong MERS corona ay naroon sa mga lugar na yan? Dr. Lisoy, is there a travel ban towards these areas na merong MERS corona? Well, currently, wala po tayong travel restriction. Pwede pong pumunta doon at the same time na pwede rin po sila pumunta dito. Okay. And yun naman po nga mga sasakay ng eroplano nating mga kababayan. Siyempre po, buwan bago ito mangyari, nakabook na po yan. Pero paano po kung meron silang mga sintomas? Ano po ang advice ng DOH? Dapat po ba nilang i-postpone muna yung kanilang pagbalik sa Pilipinas? Well, ang pinakamaganda siguro kung nandoon sila at may mga sintomas, is to present themselves to their health authorities at magpa-check up sila, kumuha sila ng certificate of clearance na wala silang problema on specifically, say for example, on MERS coronavirus. Nang sa gayon, ay although siyempre, andun yung gusto umuwi Masama yung pamilya mo dito. But the thing is, kung i-expose mo naman sila sa posibleng problema, you may actually need to put it on hold until such time na may clearance ka at maayos yung pangatawan mo. Sa iyong pagkakaalam, Milke, yung droplet infection, yung Pinoy, pag nagmahatching, natakpan yung bibig ng ganon. Tapos mag-shake hands. At natakpan yung bibig na ganon. O kung umuubo man. Sa tingin mo, sapat na ba yun? Pwede ba natin sabihin na talagang dapat takpan lang yan? O kailangan natin ng panyo? Kailangan natin ng tissue? At wag na mag-shake hands after. Yes, Milke? Hygiene 101 po, sir. Kasi, if may panyo tayo, another prevention, pag takip natin, pa-prevent natin yung pagtalsik ng mga di na kanais-nais na yun nga po, na yung mga talsik laway natin, then hand washing tayo. Mas better. Before handling food or before tayo makapag-shake hands, if not available ang water and soap, alcohol will be mas okay ba yung tissue o panyo? Dahil yung panyo stays with you. You put it yung back in your pocket. Yung tissue, itatapon mo. Mas, yung tissue, mabuti sa yung basura, tissue. mas okay Itatapon mo na kasi yun. Pero lumiliit nga ang mundo, Mark. And with that, di ba yung air travel, mas mura na ngayon, mas madali. We go to and from other countries. And with threats of new diseases,
Ano po ang isinasagawa ng DOH? Kasi this is not the first time, Dr. Lisoy, and there will be other times. So, ano po yung, meron na po ba tayong standard procedure pagdating sa mga ganitong bagong sakit? Okay, meron tayong existing mga guidelines or protocols on how we're supposed to address any new or any emerging infectious diseases. But then sabi nga natin, these are generic guidelines and may need some adjustments based kung anong klaseng emerging infections ang lumitaw. But then as far as, say, a protocol on how we're supposed to go around, or how we're supposed to go about, kung paano natin address ang problemang ito, meron po tayong guidelines dito. Dr. Lisoy, nabiyahe po ako sa Korea and Hong Kong during the time na may bird flu, may SARS, at high-tech nung mga kanilang mga screening corners. They call it corners, pero in the entire area kung nadaanan ng tao, napaka-high-tech nung monitoring. May kakayahan po ba ang ating airports at seaports na mag-monitor ng sakit ng mga papasok na mga pasahero? Well, just the same kung gaano siya ka-high-tech or gaano siya ka-low-tech. Both would only screen, say, febrile patients coming in, patients na may lagnat. These gadgets na sinasabi natin will not tell you pagdaan mo, lilito sa screen, may MERS corona ka. Hindi po ganun yun. Lilito lang doon. So it's one way of sino may lagnat? Sinasala lang natin yung symptomatic halimbawa. Then from there, you make some evaluation na siguro. But then, other countries would have the same, iba lang siguro ang itsura, mas high-tech lang, mas magandang tignan. But just the same, the purpose are all the same. Okay. Dr. Lisoy, kunwari po, may fever, yung isang dumaan dun sa ating scanner po ba ang tawag doon sa airport? Ano po ang procedure? Ika-quarantine po ba agad itong pasyenteng ito? Hindi po. Once na pagdaan nila sa thermal scan, na may na-detect na meron silang mas mataas ang temperature nila ngayon, imbitahan sila doon kasi may opisina naman sa bureau doon or sa yung dinadaanan nilang thermal scan, may clinic doon, may initial evaluation gagawin. Now, if that case would fit into, say, suspect kunwari ng MERS coronavirus, the next step is to bring the patient or invite the patient to, say, RITM for further evaluation and may need to subject the patient for laboratory testing. Siguro, sa sabihin, hassle ito sa mga pasahero, but then kung titignan natin ang purpose ito, mas may benepisyo naman, mas magiging mabigat naman kasi. Paano natin malalaman na kailangan na nating pumunta sa ospital? O lang ipahinga sa bahay at uminom lang ng maraming luya o kumain lang ng maraming garlic? Pakisagot po yan sa pagbabalik ng PTV Special Forum.